Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo pa magtrabaho. Sa sobrang kakakoking mo na ilang taon. Yari ka dyan, Harold Respicio. Yari ka dyan, Harold Respicio. May katibayan ka ba? May katibayan kaya siya, mga babayan? Meron kaya siyang matibay na ebidensya? Etong si Vice Mayor Harold Respicio, doon sa kanyang sinabi na yung Pangulong Bongbong Marcos natin ay gumagamit ng ganong substance. Calling Jose Claire Castro, baka naman ma-double check mo etong tao na to. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil mayroon na naman pong abogadong DDS mga babayan ang halos maputulan po ng litid sa galit sa kasisigaw. Okay, so ito mga babayan, si Reyna Mercedes, Vice Mayor Harold Respicio, mga babayan, ay sumisigaw po. No, halos maputulan litid mga babayan, kasisigaw po dyan. At sabi po niya, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no, magtrabaho daw po mga kababayan. Natutulog ata sa pansitan tong Vice Mayor na to. Ha? Natutulog ata sa pansitan tong si Harold Respicio mga kababayan. Kasi hindi niya alam na nagtatrabaho ang ating Pangulo. Hindi pala niya alam. Abay, pagka hindi mo alam, 'di ba? Natutulog ka. Sarado ang iyong isipan, sarado ang iyong mata, no, kapag hindi mo alam na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Maalala natin mga babayan, ito pong mga grupo nila Respicio mga babayan. Isa po ito, no, dun sa nagsisisigaw, doon sa rally po, birthday celebration ata yun sa Davao mga babayan. No, sabi nga po nila, para daw ringside announcer. O ito, pakinggan muna natin kung ano yung kanyang mga pinagsasabi dito mga kababayan. Nagalit na galit Galit na galit, nagwawala. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto niyo na daw ba magtrabaho si BBM mga kababayan? 2022, binoto po, nanalo ang Pangulong Bongbong Marcos. Ever since na naupo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay puro po siya trabaho. Hindi ata alam na itong ni Harold Respicio mga kababayan na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho. Kawawa naman itong mga nasa sasakupan ni Vice Mayor Respicio. Ganyan ba talaga pagka mga DDS? Ganyan ba talaga? Ayun! Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM! Tagal daw? Nascam tayo ni BBM! Kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Laviste! Bagong bayani, OFW ba yan? Di ba mga bagong bayani, mga OFW? Bagong bayani para sa kanila mga babayan is yung mga gaya ni Leviste, no? Nila, sino pa ba to? Si Kong Miao Miao, nandyan din si Miao Miao, at saka si ata, nandyan din. Mga babayan, itong anak ni Barcoleta. Mga bagong bayani nila. Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Tahanan daw na mahihirap.
Basag si Harold Respicio, mga kababayan. Bagong Bayani ba? Basag din, no? Eto nga, sino nga to? Si Kong Miao Barsaga. Mahirap daw nasa Cavite. Loko yun na. Si Congressman Asa na kaya yun? Baka dinampot na yung mga kababayan. Kiko Barsaga! At ito rin, Bagong Bayani ng Kongreso. Sila lang ang lumalaban Umireact at eh. kinakasuhan. Di Congressman naman- Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong Bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong Bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko kayo para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang Malacanang dito. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Nascam tayo ni BBM. Sino bumoto kay BBM? Ako bumoto kay BBM. Ilocano ako eh. Doon sa North and Luzon. Solid North yan. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansinin kapag hindi siya nagtatrabaho. Ano ang ginawa niya? Sa nakaraang 4 na taon? Wala! Kundi magnakaw! Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin na ang excise tax, tanggalin ang VAT, para sa panahon ng krisis ngayon ay maibsan naman ang ating kahirapan. Gusto niyo ba yan? BBM, pagkakataon mo na ito. Hindi pa huli ang lahat. Yung pangako mo sa amin na ibabalik mo ang karangalan ng mga Pilipino, pwede mo nang gawin ngayon. Itigil mo na ang pagnanakaw at simulan mo nang magtrabaho. Grabe, no? Kung ayaw magtrabaho, bumaba! Bumaba! Alright, BBM, gusto ka na nilang bumaba. Grabe. Ang dami sumisigaw. Pero ang problema, anong inaatupag ni BBM? Gustong tanggalin si Sara. Eto na. Dahil gusto niyang ipagkais sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto niyong leader sa susunod. No. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya ang susunod na president natin. Gusto niyo ba ang mangyari na hindi maging presidente si VP Sara ng Pilipinas? Eto na, mga kababayan. Yan sabi ko sa inyo. Diba? Maaga silang nangangampanya. At gagamitin nila, no, ito po nga si Pangulong Bongbong Marcos para ikampanya o maagawa sila ng paraan na maikampanya si Sara Duterte. Grabe, no? Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo pa magtrabaho. Sa sobrang kakakoking mo ng ilang taon, Ooh!
Oo. Yari ka dyan, Harold Respicio. Yari ka dyan, Harold Respicio. May katibayan ka ba? May katibayan kaya siya, mga babayan? Meron kaya siyang matibay na ebidensya? Etong si Vice Mayor Harold Respicio, doon sa kanyang sinabi na yung Pangulong Bongbong Marcos natin ay gumagamit ng ganong substance. Mapapatunayan kaya ni Harold Respicio yung kanyang sinabi? Ulitin natin ha, hindi po ano to ha, hindi ho glitch to, hindi ho fake news to. Ha? Live yan sa kanila. Live oh, News 5. Baka sabihin nito mga DDS, ay nako, nakarampa yan. Edited yan. Oh, ayun natin. Hindi ko alam kung kaya mo pa magtrabaho. Sa sobrang kakakoking mo. See? Inulit lang natin, mga babayan, ha? Sa kanya mismo nang galing, sa bibig niya mismo nang galing, na yung Pangulong Bongbong Marcos natin, no, ay gumagamit ng ganyan. No? Sa kanya mismo nang galing. Mga babayan. Ang tanong, ang hamon natin, dito kay Vice Mayor Harold Respicio. Sir, Vice Mayor, meron ka po bang matibay na ebidensya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay gumagamit niyan? Tandaan po natin, mga babayan, no? Meron pong nag-negative po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa drug test. No? At ito pong pinapalabas na naman nila na to, na hindi siguro umubra yung kanilang sinasabi na may sakit yung Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasi ito po ay kuha April 11, kahapon. April 12 ngayon. April 11, Friday, no, talagang na-debunk yung ka-fake newsan nitong mga DDS. Ito na naman ngayon yung palalabasin nila. Yung issue po, no, na sinasabi nila yung Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit po ng ipinagbabawal na substance. Ang tanong, meron kaya siyang matibay na ebidensya na magsasabi na yung Pangulong Bongbong Marcos natin ay gumagamit niyan? Ha? May matibay kayang ebidensya etong si Harold Respicio, mga babayan, na mailalabas laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Oh. Ha? Oh, calling Jose Claire Castro. Baka naman, ma-double check mo etong tao na to. Ng ilang taon. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nagkakasakit ka na. Sakit-sakitan! Bossing BBM, kami mula sa norte, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mula Cavite, lahat ng mga Pilipino na nagnanais na maitigil na ang katiwalian, na maibsan ng ating kahirapan ngayong panahon ng krisis, at para magsimula na ang inyong pangako na umunlad ang Pilipinas. Gawin na natin ang ating trabaho at tama na ang pangapi sa mga bagong bayani ng Pilipinas. Okay, so yan mga kababayan. No? Ano po masasabi niyo dyan? At tanong natin dito, may matibay kaya siyang ebidensya? Doon sa kanya sinasabi. May ilalabas kaya niya yung ebidensya na yan, mga kababayan? Meron kaya siyang matibay o konkretong ano masasabi natin dito? Konkretong ebidensya, no, na maipapakita na yung Pangulong Bongbong Marcos natin ay gumagamit niya. Yung matibay po yung konkreto, mga babayan, ha? Okay, so yan, no, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasubaybay dito sa ating channel. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.